Ang taksil kong ama ay ipinakasal ako at ang kakambal kong ate. Sa dalawang anak ng mortal niyang kaaway. Sa panlabas, ang ate ko ay modelo ng isang mahinhin at edukadang babae. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, nagpapagulong siya ng dice sa sag-alan. Habang ako naman, sakitin at mahina ang katawan mula pagkabata. Isang marupok na dilag, hanggang sa naabutan ako ng asawa kong general, na may hawak na 2 espada, nakikipaglaban. Walang awang pinupulbos ang mga tulisan. Paunti-unti niya akong sinukol, bigla na lang akong napaluhod at sumigaw. Bayaw, teka, ako ang ate ko. Dinala ako pabalik sa mansyon ng punong ministro. Mula sa malayo, narinig kong may nahuli sa akto sa sag-alan. At kasalukuyang nakaluhod sa bulwagan ng mga ninuno. Malakas na nangatwiran ng ate ko. Mahal kong asawa, dahan-dahan. Ang totoo niyan, ako ang kapatid niya. Nang gabing iyon, kaming dalawa ni ate ay nakaluhod sa bulwagan ng mga ninuno. Pabulong. Bisto na ang pagkatao natin. Hindi tayo palalampasin ng mga tao sa mansyon ng punong ministro. Tatakas ba tayo, ate? O magpapanggap na lang tayong patay? Para isang beses na solusyon lang. Ang tatay ko ay isang punong ministro. Ang mortal niyang kaaway ay isa ring punong ministro. Ang pinagkaiba lang, nakuha ng tatay ko ang posisyon niya sa pagiging isang taksil na opisyal. Mula sa pagiging isang magkakatay, umakyat siya sa pwesto bilang punong ministro. Samantalang ang pamilyang Gongsun ay henerasyon ng nagsisilbi sa gobyerno. Malinis at kagalang-galang ang kanilang pangalan. Naiinggit sa kanila ang tatay ko. Kaya naman, ang ate kong pwede nang maging reyna ng sugal, ay ipinakasal niya sa grand tutor na si Gongsun Yazheng. At ako naman, ipinasal niya sa masigla at magiting na pangalawang anak na si Gongsun Mei. Bago kami ikasal, sinabi ng tatay ko, mahal kong mga anak, ang pagpapalaki sa inyo ay parang pag-aalaga ng baboy ng matagal. At ngayon na ang oras para katayin. Ito na ang pagkakataon ninyong ipakita ang tunay ninyong galing. Wasakin ninyo ang buong pamilyang yan. At alisin ninyo ang lahat ng hadlang para sa akin. Sayang lang at sobrang higpit ng pamilya Gongsun. Hindi lang namin naimpluwensyahan ng masama ni ate ang dalawang ginoo. Kailangan pa naming palaging panatilihin ang imahe ng isang mahinhin at kagalang-galang na babae. At ang pagiging mahina at sakitin. 1 taon kaming dalawang nagpanggap. Ngayon lang kami unang beses na lumabas para maglibang. At nahuli pa kami sa akto. Walang formalidad na nakahandusay si ate sa mamahaling unan. Ate, yung buwisit na Gongsun Yazheng na yun, may alas na laban sa akin. Bukas, baka hiwalayan na ako dahil sa kaliwang pa ako. Ang unang inihakbang palabas ng bulwagan ng mga ninuno. Hindi rin ako palalagpasin ni Itay. Si Gongsun Yazheng ang grand tutor ng 3 prinsipe. At ang ina ng 3 prinsipe, si Consort Li, ang kanyang sinisinta. Kahit na may halong pilitan ang pagpapakasal niya sa ate ko. Mas dahil iyon sa tinaguriang kambal na dilag ng kapital, sila ni Consort Li. Hindi lang sila magkamukha, pati ang pagiging mahinhin nila ay parehong-pareho. Ngayon na nagalit sa ate ko yung buwisit na Gongsun. Siguradong gusto na niyang makipaghiwalay. Samandal ako sa dibdib ni ate at napabuntong hininga. Sino ba namang hindi? Ang Gongsun Mei na yun, isa talagang gago. Araw-araw niyang sinasabi sa akin na laganap ang mga bandido. Sobrang naghihirap daw ang mga tao. Walang gustong magpadala ng sundalo mula sa korte. Kaya ako, nasariwa pa, pumunta roon at anong nangyari? Yung gagoong yun, matagal na palang naghihintay sa akin doon. Sa tingin ko, hindi niya lang talaga makalimutan yung babae sa larawan. Gusto niya lang na umalis na ako sa pwesto ko para sa kanya. Sabay kaming napabuntong hininga ni ate. Maya-maya, sinabi ko habang naniningkit ang mga mata. Kaysa naman tumunganga lang tayo at maghintay. Mas mabuting tayo na ang maghanap ng gulo. Nagkatinginan kaming dalawa, at ngumiti ng nakakaloko. Nagbilang siya sa kanyang mga daliri. Ahwa, maganda ang araw bukas. Siguradong patay, walang tsansang mabuhay. Talaga ba? Siyempre naman, magkahawak kamay kami ni ate. At nag-alay ng insenso sa mga ninuno ng pamilyang Gongsun. Mahal na mga ninuno, alam nyo naman, mahina ang katawan ko at sakitin ako mula pagkabata. Kaya hindi malayong bigla na lang akong mamatay. Ang mga naging asawa sa ating angkan ay mga huwaran ng kadalagahan sa buong kabisera. Nahuli ng sarili niyang asawa sa gitna ng daan. Bilang isang maharlika, namatay siya sa matinding hiya at galit. Mukhang kapanipaniwala naman, di ba? Hinawakan ko ang dibdib ko. Nagpatiwakal si ate, at ako naman, sa sobrang gulat at pighati, namatay din. Tinulak sa kamatayan ng panganay na ginoo ang kanyang asawa. Mapapahamak ang pamilyang Gongsun. Humanga ng todo si ate. Ikaw na talaga, Sito Hua. Ang lupit mo talaga. Ikaw rin naman, Sito Kui. Tawagin mo ulit ako sa pangalan ko. Mag-aaway na talaga tayo.
Kay Sito Daswang ka magalit. Sino ba kasing may sabi sa kanyang bigyan tayo ng ganito kapangit na pangalan? Napabuntong hininga si ate. Bilang huling pabor, tulungan nating ipahamak ni Itay ang pamilya Gongsun. Ituring na lang nating kabayaran sa pagpapalaki niya sa atin. Sumeryoso ang mukha ko. Mula pa noong bata tayo, sinisisi na niya tayo dahil hindi tayo lalaki. Kapag narinig niyang patay na tayo, hindi nasasakit pa ang ulo niya. Pero ate, talaga bang kaya mong iwan si Gongsun Yazheng? Hindi pa siya nakakasagot, nang may narinig kaming ingay mula sa labas ng pinto. Nagmadali kaming lumuhad ng maayos. Ang dumating ay ang panganay na Ginoo. Bahagya lang akong tinamuan ni Gongsun Yazheng. At lumapit sa tabi ng ate ko. Binuksan niya ang lalagyan ng pagkain. Maghapon ka nang nakaluhod, alam mo na ba ang pagkakamali mo? Lagi ninyong pinapahalagahan ang mga alituntunin at tamang asal, Ginoo. Na ang sarili ninyong asawa ay isang sugarol. Siguradong napakalaking kahihiyan nito para sa inyo, di ba? Natigilan ang kamay ni Gongsun Yazheng. Umiwas siyang sumagot. Kung alam mo nang nagkamali ka, tumayo ka na at kumain. Lagi siyang ganyan, malamig, mailap, at parang hindi maabot. Kaya naman gugustuhin mong hilahin siya pabalik sa lupa. Biglang nagsalita ang ate ko. Gongsun Yazheng, kung sakaling mamatay ba ako balang araw, wala ka pa ring mararamdamang kahit ano. Inihain ni Gongsun Yazheng ang pagkain. Tumingala siya, walang emosyon ang boses. Napatawan ka na ng parusa. Kung natuto ka na sa pagkakamali mo, sasabihin ko kay ama. Ang nangyari ngayon, nagbilin na ako sa mga tao. Hindi masisira ang reputasyon mo. Sa susunod, magtino ka. Ngumisi ng mapakla ang ate ko. Itinuwid niya ang kanyang pagkakaluhod. Sinong nagsabing nagsisisi ako? Wala akong ginawang masama. Kumunat ang makapal na kilay ni Gongsun Yazheng. Bilang isang babae, pumupunta ka sa mga lugar na hindi disente. At nakikihalubilo sa kung sino-sinong lalaki at babae. Tapos sasabihin mong hindi ka nagkamali. Kung si Tao Lixu ba ang nagrebelde ng ganito ngayon? Sasabihin mo pa rin ba yan? Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya at nagsalita. Hinding-hindi siya magiging katulad mo. Napatawa na lang ng mapakla si ate. Ibinaba niya ang tingin para itago ang pait sa kanyang mga mata. Sino ba naman ang may tiyagang maging katulad niya? Anong kalokohan niyang pagiging disente? Anong dalawang hiyas ng kaharian? Puro pagkukunwari lang yun. Lalong kumunat ang noo ni Gongsun Yazheng. Binibini, mag-ingat ka sa iyong pananalita. Mag-ingat, anong kalokohan yan? Itong nakikita nyo ngayon, ito ang totoong ako. Lahat kayo, mababa ang tingin sa pagnenegosyo at pakikisalamuha sa mga tao. Pero yang mga lugar na minamaliit nyo ang nagbibigay ng pondo taon-taon. Para ang isang kagalang-galang, na tulad mo, ay may kayabang ang tumayo riyan at sermonan ako. Sito Kui. Bakit ka ba sumisigaw ng ganyan kalakas? Natatakot tuloy ang kapatid ko. Ako na tahimik lang na nanunood, biglang napunta sa akin ang atensyon. Agad akong yumuko, sige, ituloy nyo lang. Sige, ituloy nyo lang. Sobra na to. Padabog na umalis si Gongsun Yazheng. Ang magalit ng ganito ang isang kagalang-galang na grand tutor. Tanging ang ate ko lang ang makakagawa niyan. Grabe ang init ng ulo niya. Huminga ng maluwag si ate. Ang sarap sa pakiramdam. Matagal ko nang gustong murahin ang gagong yun. Laging nagpapakapormal. Hindi naman siya si Prince Duan. Tiningnan ko ang namumula niyang mga mata. Huwag mo kong kawan. Kaya kung magmahal, kaya ko ring bumitaw. Bukas na bukas, mamamatay ako. Palalayain ko na siya. Gongsun Yazheng, ginawa mo kong pamalit, ha? Nagtakda ka pa ng mga batas para sa akin. Pag namatay ako, madudungisan ang pangalan mo habang panahon. Ha ha ha, sobrang saya ko. Huwag mo kong aluin. Okay lang ako. Ang gusto ko lang sabihin, pwede ko bang kainin yang merienda? Gutom na ko eh. Hating gabi, kumakain kami ng merienda. Habang pinag-uusapan ang plano para bukas, inabot ko sa kanya ang sikretong gamot na tinago ko. Ang tawag sa gamot na ito ay Turtle's Breath Pill. Kapag ininom ito, hihinto ang paghinga sa loob ng 10 araw. Walang pinagkaiba sa patay. Hintayin nating ilibing tayo ng pamilya ng Prime Minister. Tapos kailangan lang nating maghanap ng mapagkakatiwalaang tao para hukayin tayo. At makakatakas na tayo ng walang bakas. Isang perpektong plano. Napakagaling. Ilang taon na akong nagpapatakbo ng mga negosyo. May sarili akong mga taong pinagkakatiwalaan. At nakaipon ako ng maraming pera. Kayang-kaya kitang bigyan ng marangyang buhay. Ako ang sa pera, ikaw ang sa lakas. Kapag natapos na to, maglalakbay tayong dalawang magkapatid sa 4 na bansa. Ate, aso mo ko habang buhay. Syempre naman.
Bigla niyang iniba ang usapan at tinanong ako, ganyan ka na lang mamamatay. Paano na si Gongsun Sian? Wala akong masabi. Anong magagawa niya? Siyempre, magluluksa sa asawa, tapos mag-aasawa ulit. 1 taon na kaming kasal. Mabibilang lang sa 2 kamay kung ilang beses kami nagkita. Isang taong kayang tumanggap ng utos para sumabak sa gyera sa mismong araw ng kasal niya. Aasahan mo pa ba siyang magdalamhati at umiyak para sa akin? Akala ko pa naman kahit papaano'y manghihinayang ka. Luminok ako ng isang subo ng merienda. Sa totoo lang, meron naman kahit kaunti. Naiintindihan mo ba yung kakaibang pakiramdam? Sa paglipas ng panahon, para makahanap ulit ng tulad niya. Mahirap na. Nang gabing iyon, umiyak kami ng husto ng ate ko dahil pinagnanasaan namin ang mga katawan nila. Isang araw, maagang maaga, pagmulat ng mga mata ko, nakakita ako ng isang pares ng paang nakabitin. Isang sigaw ang bumusag sa katahimikan ng umaga sa mansyon ng punong ministro. Bilang isang mahinang babae na hindi kayang alagaan ang sarili, hinimatay ako noon din. Pagkagising ko, nailagay na ang ate ko sa kabaong. Nagliparan ang mga puting tela sa mansyon. Gusto ko sanang umiyak habang nakaluhod sa harap ng lamay. Pero may nauna na sa pwestong yun. Nakita ko si Gongsun Sian na mukhang ayaw ng mabuhay. Nakasuot ng damit panluksa, magulo ang buhok, walang buhay ang mga mata. Hawak-hawak pa niya ang sulat na iniwan ng ate ko bago siya namatay. Bawat pangungusap sa sulat ay malumanay. Pero bawat salita ay tumutusok sa puso. Hemo, lumayas ka. Ang galing ng pagkakasulat, karapat-dapat talaga sa itinuturing na pinakamatalinong babae sa kabisera. Kahit ako, napamura ng, Gongsun, hayop ka, pagkatapos kong basahin. Huwag kang masyadong magdalamhati, isang biglaang boses ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hindi ko alam kung kailan dumating si Gongsun Sian. Mukha rin siyang pagod. Narinig kong pagkatapos niya akong ihatid sa dambana kahapon. Dumiretso agad siya sa lungga ng mga bandido para ayusin ang gulo. Agad kong hinawakan ang dibdib ko. Sa sobrang sakit, hindi ako makapagsalita. Dalhin niyo ang ginang pabalik para magpahinga. Si Gongsun ay may matalim na kilay at nagniningning na mga mata. Mayroon siyang marangal na tindig. Siya ang lalaking pinapangarap ng maraming babae. Kaso, may iba nang tinitibok ang puso niya. Maghapon, tulala siyang nakatitig sa isang panyong may imahe ng likod ng isang babaeng mandirigma. Ay nalalayan niya ako. Kung ayos ka lang, huwag ka nang lumabas. Pagkatapos, idinugtong pa niya.